So ano nangyari? Anyari? Akala ko ba BFF kayo ni Trump at ikaw ay umaasa na hindi ka mapapatalsik sa pwesto dahil kinakailangan ni Trump ang Marcos Jr. sa Malacanang para manatili ang kanilang Patriot missiles at iba pang intermediate range missiles na nung minsan ay halos naging dahilan na ng Third World War. So nasa na ngayon ang pagiging BFF mo ni Donald Trump? Nawala. Ang masama pa rito, hindi na nga siya hinirap ni Trump. Ito naman si Marcos Jr. nakipag-meeting pa sa isang assistant secretary ng Department of State. Mantakin nyo, isang presidente ng Pilipinas, hindi hinarap ng presidente ng Amerika. Instead, ang hinarap, isang assistant secretary, hamak na assistant secretary ng Department of State. Kamusta na ba si Marcos Jr. sa ASEAN? Ang sagot, nagmukha siyang kawawa. Bakit po, no? Well, alam niyo itong ASEAN nito, alam niyo naman na taon-taon naman ginagawa yan, no? At noong panahon man ni Tatay Digong, tayo po ay 2017 o 2018, hindi ko na maalala kung anong taon exactly yun, tayo po ay naging host dyan, no? At ginanap sa Pilipinas yung ASEAN. Well, ngayon po, na nagbukas ang ASEAN, anong pinakita lang larawan? Ang larawan po ni Tatay Digong nung ASEAN na naganap sa Pilipinas. Parang nangaasar yung mga leaders ng ASEAN, no? Na bagamat alam namin na bago ng presidente ng Pilipinas, parang kinikilala pa rin namin yung pagiging leader ni Tatay Digong. Hindi lang sa Pilipinas, kung hindi nung naging chairman ng ASEAN ng Pilipinas nung termino ni Tatay Digong. At syempre, kung papansinin niyo yung pananalita ni Prime Minister ng Malaysia, no? Na si Anwar Ibrahim, no? Talagang parang pinarinindigan niya itong si Marcos Jr. doon sa pag-iimportansya ng liderato, no? Yung pagiging leader ng mga bansa sa ASEAN, na parang ang mensahe niya is magpaka-leader ka naman. At least kung iko-compare mo dito sa naging administrasyon nga ni Tatay Digong. Pero pag-usapan talaga natin, ano bang nahita ni Marcos Jr. sa ASEAN? Well, sa akin, unang-una, wala. Yung tradisyonal na larawan kung saan ang mga leaders ng ASEAN, kasama yung mga bisita nila, kasama si Donald Trump, nagaganap sa huling araw ng pagtitipon, abay wala po dun si Marcos Jr. Hindi ko alam kung bakit. Ang opisyal na rason ay nakikipag-meeting daw siya dun sa Secretary General ng UN. No? Ano naman ang importansya na pag-meeting sa UN Secretary General? Alam naman niya na yung larawan ng ASEAN kasama mga partners ng ASEAN ay symbolic picture of unity, pagkakaisa. No? So, importante na talagang kasama siya dun sa larawan na yon. Hindi po siya sumama dun sa larawan. At ang tanong, nasan nga si Marcos Jr.? Well, ang opisyal na rason ay dahil nakipagpulong daw siya sa SecGen ng UN. Pero hindi naman natin malalaman kung ano totoong kadahilanan dyan. No? Dahil ako'y nag-iisip, no? Palibasa, ayaw niyang pasinungalingan yung paratang na siya ay vangag. Baka naman meron siyang ibang ginagawa habang nagpo-post ang mga ASEAN leaders dyan sa pagpupulong na naganap sa Malaysia, kung hindi ako nagkakamali. No? Anyway, so nasaan siya ng group picture? Pangalawa, abay, hindi siya nakakuha ng one-on-one with President Trump. Akala ko ba ang lakas-lakas niya kay President Trump? Akala ko ba na ang sabi ni President Trump, ang commitment namin sa Pilipinas to defend the Philippines is ironclad? Bakit di siya nakakuha ng one-on-one with President Trump? In fact, meron lang silang pinakitang footage na parang pinansin siya ni Trump. Pero by and large, wala tayong nakitang video, wala tayong nakitang larawan na nag-uusap talaga si Bangag Marcos Jr. at si Donald Trump. So ano nangyari? Anyari? Akala ko ba BFF kayo ni Trump at ikaw ay umaasa na hindi ka mapapatalsik sa pwesto dahil kinakailangan ni Trump ang Marcos Jr. sa Malacanang para manatili ang kanilang Patriot missiles at iba pang intermediate range missiles na nung minsan ay halos naging dahilan na ng Third World War. So nasa na ngayon ang pagiging BFF mo ni Donald Trump? Nawala. Ang masama pa rito, hindi na nga siya hinirap ni Trump. Ito naman si Marcos Jr. nakipag-meeting pa sa isang assistant secretary ng Department of State. Mantakin nyo, isang presidente ng Pilipinas, hindi hinarap ng presidente ng Amerika. Instead, ang hinarap,
isang assistant secretary, hamak na assistant secretary ng Department of State. Kung ako siya, kung ayaw makipag-usap sa akin ng presidente ng Amerika, di wag, pero hindi ako makikipag-usap sa isang assistant secretary. Kasi sa protocol, ang nag-uusap lamang ay yung magkaparehong rangko. Except kung merong courtesy call. For instance, ang mga ambassadors at saka mga foreign ministers hihingi ng audience sa presidente. Yun, walang problema yun kasi malinaw na ang humihingi ay yung mga ambassadors at mga secretaries of foreign affairs dahil sila kinikilala nila na mas mataas ang isang presidente kaya courtesy call ang nangyayari. Pero ito, assistant secretary, anong mahihita natin dyan sa isang assistant secretary? Bakit kinailangan pang makipag-meeting kung ang assistant secretary lang naman ang haharapin? Pero itong pinakamasama, abay, doon sa ASEAN mismo, nagdiwang sila. Kasi yung Malaysia, yung Cambodia, at saka yung Thailand, zero tariff. Papunta ng Amerika ang kanilang mga kalakal. Zero tariff. At syempre, nagdiwang yung tatlong bansang yun dahil hindi sila papatawan ng taripa ng Amerika. Tayong mga Pilipino na sunod-sunuran sa gusto ng mga Amerika, na pumapayag na ating teritoryo ay maging unsinkable warship ng Amerika, 19% tariff sa lahat ng produkto nating na ine-export sa Amerika ang ipapataw. Anyari? Akala ko ba BFF kayo, Marcos Jr.? Anyari? Bakit ganyan? Diba? Now, ano pang nangyari? Abay, dun sa kanyang talumpati, binanatan ni Marcos Jr. ang China. Napansin ba niya na tanging Pilipinas lang ang bumanat sa China? Yung mga leaders ng Singapore, leader ng Malaysia, leader ng Vietnam, Cambodia, halos lahat walang ginawa kundi purihin ng China. Bakit? Dahil gaya ng Pilipinas, ang China ang pinakamalaki nilang trading partner. Like everyone, China ang pinakamalaking supplier nila. Like everyone, China is very important as a source of capital. And like all other countries in Southeast Asia, halos lahat ng kanilang mga turista, ang pinakamalaking numero ng turista na bumibisita sa kanilang mga bansa ay galing sa China. Pero hindi. Si Marcos Jr. ang kaisa-isang bumanat sa China dahil nga dito sa South China Sea. As if naman, kakampihan siya ng kabuuan ng ASEAN. Alam mo, kabuuan ng ASEAN, ang kanilang paninindigan, dapat magkaroon ng code of conduct. Yun lang. Pero sila, bagamat hindi lang naman Pilipinas ang merong conflicting territorial claims, nandyan din po ang Malaysia, nandyan din po ang Indonesia, nandyan din po ang Brunei, nandyan din po ang Vietnam, at nandyan din po ang, sino pa ba? Malaysia, no? Meron din sila. Hindi nila ginagawang sagabal doon sa kanilang diplomatic relations with China. At patuloy sila na nakikipagkaibigan dahil numero uno ang mga Chino pagdating sa turista na bumibisita sa mga bansa at numero uno pa rin pagdating sa mga kapital na pinapasok sa mga bansa sa sa loob ng ASEAN. And yet, si Marcos Jr. na tayo ang pinakakonting turista na dumarating galing sa China, tayo ang pinakamaliit na puhunan na pinapasok ng China, siyang kaisa-isang nang away sa China dyan sa ASEAN Summit. Hindi ko nga maisip, ano ba? Talaga bang out of this world na pag-iisip ni Marcos Jr.? Di ba siya nag-iisip bakit siya lang ang nakikipag-away sa China samantalang lahat ng mga karatig bansa natin sa Southeast Asia ay nagnanais na mas malapit at mas mainit na pagkakaibigan sa China para nga po sa pangangalakal, sa kapital at turismo. So paano ang naging performance ni Marcos Jr.? Mukha pong kawawa. Wala halos pumansin sa kanya. Ang bida siyempre dito sa ASEAN Summit neto ay yung leader ng Timor-Leste kasi siya ang pinakabagong miyembro ng ASEAN. Bukod pa dyan, siyempre ang superstar yung chairman, si Anwar Ibrahim ng Malaysia dahil siya yung current chairman at saka ang kanyang termino hanggang December of this year.
tayong susunod na chairman, pero magsisimula po yan Enero of next year. At inaasahan natin na ang susunod na ASEAN Summit, gaya ng panahon ni Tatay Digong, ay sa susunod na taon, kung saan si Marcos Jr. na ang presidente. Sana po, magkaroon ng mataas na respeto ang mga leaders ng ASEAN kay Marcos Jr., pero kung ang magiging basihan ay itong nakalipas na ASEAN Summit, wala pong pumansin kay Marcos Jr. sa ASEAN. Parang hindi siya nag-attend. At hindi lang yan, parang wala na nga pumansin at parang wala na nga siyang presensya, wala pa siya dun sa larawan ng mga leaders ng ASEAN at yung mga partner states ng ASEAN. So completely, walang pumansin, literally and figuratively, kay Marcos Jr. So mga kababayan di po nakapagtataka na habang hindi pinansin ang ating Presidente Marcos Jr. sa ASEAN Summit, anong nangyayari sa Pilipinas? Ang peso po sumadsad na to 61. Lowest ever in history, bagong Pilipinas. Ang stock market below 6,000. First time in history, bagong Pilipinas. Mas malala pa po yan sa panahon ng COVID. Pwede ba yon na talagang ang ating stock market mas malala pa sa panahon ng COVID and yet wala namang COVID ngayon? Ang ibig sabihin po niyan, napakasama ng ekonomiya ngayon. Alam ng mga karatig bansa natin sa Southeast Asia na hindi mabuting pinuno itong si Marcos dahil habang sila lahat napakaunlad ang kanilang mga ekonomiya, ang mga Pilipino ay nagdurusa. Kaya mga kababayan alam ko tapos na itong pagtitipon ng October at 30. Or dahil ngayon ay delayed ako sa inyong oras or nagaganap pa. Kung kayo'y pwede pang sumali dyan sa mga pagtitipon, sumali na po kayo. Kasi ngayon, hindi pinapansin ng Pilipinas, pinagtatawanan pa tayo dahil nga doon sa korupsyon sa ating bayan. Pinakamalala na po ang korupsyon sa atin, hindi lang sa Southeast Asia, kundi siguro sa buong daigdig na. Nakakahiya na po ang Pilipinas sa ilalim ng Marcos Jr. Yan po ang katotohanan. So kung hindi pa po kayo sumasapi sa mga pagtitipon ngayon dyan sa October 30, ngayong araw, dyan sa ating bayan sa Pilipinas, sumali na po kayo. 31 pala po yung pagtitipon ng Oktubre at November 30. So, hinihikayat po kayo, sumali na kayo sa mga pagtitipon ng 31 na Oktubre at saka 30 ng Nobyembre. Ang ating mensahe, nakakahiya na ang Pilipinas dahil sa korupsyon, itigil na natin yung korupsyon na yan.